Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Simula na ng mga kahanga-hangang istorya sa real time. Hatid ng Vaseline 2-in-1 Healthy Skin Soap. Paano mo patutunayan ang iyong pagkakakilanlan? Sa iyong pangalan, sa iyong pasaporte, sa iyong dokumento ng kapanganakan. Paano kung wala ka ng mga ito? May puwang ka pa kaya sa mundo? Nama saya Muhammad Alni. Aku 10 tahun sudah. Tolong abang saya pungut biji, bapak saya pungut biji, mama saya. Namaku Nur Soleha. Berapa jam kamu memungut biji di satu hari? Di pagi sampai jam 2. Pelan-pelan. Nah, simpan dalam karung. Tuh, simpan dalam karung itu. Simpan dalam karung saja. Biar betul. Jangan lupa kasih minyak betul. Ya. Berapa yang biji satu karung? 4 ringgit. Berapa kau dapat satu hari? 1 karung, setengah karung. Kenapa kau mengut biji? Yang kau punya apa itu? Gaji, buat apa kau itu? Buat belanja dari di rumah. Mau rehat? Enggak, aku mau kuat, kutubukan. Belum bersih-bersih. Aku dibelatkan di sini, jadi aku tidak pandai bercakap dialog, jadi Melayu saja. Orang Filipina atau orang Malaysia? Apa kau dijawab? Filipin. Ya, setelah saya tiada surat beranak, saya bukan orang Malaysia. Bukan di sini aku beranak. Hindi man kinikilala ang kanilang pangalan at karapatan, walang makakapigil sa kanilang mangarap.
Taga saan ho kayo sa Pilipinas? Taga Zamboanga, South Coombe, Leeds. Nagpunta ako dito 1994. 16 years old pa ako. 16 years. Oo, na ngayon 33 na ako. Nagpunta yung lolo ko doon sa amin. Sabi niya, magpunta ka doon sa Sabah, magtrabaho. Sumama ako sa kanya. Backdoor ang tanging daan ni Norcea para makapuslit ng Sabah. Bukod sa kulay ng kanilang balat, wala nang ibang magpapatunay ng kanilang identidad. Yung nag-checking pumunta sa bahay, natakot kami at saka anak ko. Dahil iba sila kasi ayaw ko nga sumama, pero pinasama rin ako. Basagin nga yung TV ko. Sabi niya, kung hindi kasama, babasagin ko yung TV mo. Ako, maawa ka na sa akin dahil may anak ako. Nagkasakit pa yung anak, pero dinala rin kami lahat. Tangkap lah. Taruh tiada pasport kami, bertapuk kami. Kadang dibalik kami keropok. Kadang dibalik kami keropok. Kadang bagus sama kami. Kau takut ka sama pulis? Takut. Disi begini kami. Tiada pasport kami, disi begitu kami. Yung tuwala ba, yung malaki tuwala, pinapasok doon sa loob ko, sa bunganga ko. Dahil may kasalanan daw ako. 3 silang pulis, sinaktan nila ako. Bugbog sirado ako. Yung noon, husband ko rin, nakita niya. Pero wala kaming magawa, wala kaming passport. Masakit. Masakit talaga, pero tiniis ko. Dahil naghiwalay kami at saka asawa ko. Jadi pones. Tolong orang tahu tiada paspor, aku suruh bertapuk dia. Nakulong si Norcea kasama ang kanyang 3 anak sa isang bilangguan sa Sabah. Tumagal ang mag-iina ng 4 na buwang nakapiit bago tuluyang ipatapon pabalik ng Pilipinas. Pero makalipas ang ilang linggo, kahit sariwa pa ang sugat ng nakaraan, binalikan nila muli ang lugar kung saan naroroon ang kanilang pangarap. Kahit na kami kinukulong, pupunta rin kami dito. Dahil walang gera, walang putukan. Hindi nga ako nakakita dito ng putukan. Wala. Maggera, wala. Ilan na yung anak ko, 7 na sa tiyan ko. Walang putukan dito. Walang saksakan. Wala. Maganda dito kaysa Pilipinas. Naranasan ko doon sa Zamboanga. Isang bigas, hindi ka makaano kung hindi ka magtrabaho. Dito, pwede. Magpungot ka ng BG. May makautang ka. Araw-araw, naglilibot ang badyaw na si Ertul sa mga lansangan ng Lahad Datu Sabah. Naghahanap siya ng kung ano-anong trabaho maaaring pagkakitaan. Ngayong araw na ito, pamumulat ng basura sa palengke ang inaasahang pupuno sa kumakalang ng tiyan. Ay pakain ng passport, alam? Alam. Ya ka ako na magano, alam ko na kamangan. Alam. Naangay. Namasana kinakan. Alam niya villa. Alam ni Ertul na bumilang na ng maraming taon at buwan ang pamamalagi niya sa lansangan ng Sabah, ang lugar na nagluwal sa kanya. Pero kung tatanungin mo ang bata tungkol sa kanyang edad, malaki itong palaisipan para sa kanya.
Maging ang kanyang ina, hindi na matandaan kung kailan nila nilisan ng Pilipinas. Tangan ang kanilang mga bangka, nilisan nila noon ang Tawi-Tawi patungong Sabah. Amu sa bayaho, amu sa lamak. Na ataw. Ataw na asuk mahe. Pero sa kasamaang palad, 2 taon na ang nakaraan, nadakip ang kanyang asawa. Nasita tahe. Amang panagkaw niya, bay manampah iya. Amu ano ba, amu mital-mital bay ni puyo tinan. Nasita mga panagkaw niya iya. Payat at mahina pa ang pangangatawan ng batang si Ertun. Pero pasanan niya ang pinakamabigat na responsibilidad, ang tumayong padre de pamilya. Nasusak. Naman ni amma ko. Naangay kan, luyalam na ni amma nuloy kasigpit. Na asigpit bisa ni asid. Na mistani amit kilana. Mistani kilana aku pasal halaman niya laku itu. Iya pikiran ko itu kabelayan ko maluwas ang laku eh. Kabelayan ko saan nang ako ba? Matapos mamulot ng basura, pagkain ang naging kabayaran kay Ertun. Hindi man salapi, diretso sikmura naman ang kanyang kinita. Napunan man ang kanyang tiyan, ang kanyang pag-uwi, may mga kumakalampang sikmurang nag-aabang. Mital. Maraming pasal po. Tiragangan. Ang kana ko mamuha sampai bisa niya pamalik kinakan. Sabay kami tinabang. Papayaan no ko na misan doon dahil magbuha sampa anak ni. Ho. Naalam mo na pag-usasi ka? Magkaat mo na pasahit. Abot na. Alam mo niya po, alam malki na halamin din. Alam mo, walang naman ito kuhan. Tira. Alam mo niya, kami 5. Magkaat naman na tapakay. Niya ka anak ka ay mga amusay na piito. Alamak. Pero ang nakolektang mga lata ni Ertun, hindi pa sapat para maibenta. Mag-iipon muna sila ng dagdag pang lata bago ito maging pera. Kaya ang pagkain ng pamilya, maghihintay din muna. Saan niya kinakan? Ay na. Nakasi ko man ang paya na atuli na. Pamail. Pero tila dininig ng langit ang kanilang paghihintay. Isang supot kasi ng isda ang binigay sa kanila ng mga dumaang manging isda. Isdang kanilang inihahanda, paghahatian ng 5 pamilya o mahigit 20 katao. Kaya kakasya lamang ito sa isang kainan. Habang hinihintay ang unang kain nila sa araw na iyon, itinimpla muna ng kapatid ni Ertun ang napulot na tirang gatas. Nagkasya rin ang natirang pera nila na mahigit ₱1 o halos 20 pesos para makabili ng 1 kilong bigas. Bigas na pagkakasyahin din ng 5 pamilya. Dahil walang kalan, kailangan gumawa ng paraan.
Pero tila isang masamang panahon ang nakaambang makisalo sa kanila. Ang sabi niya, naligo daw siya, madumi daw siya, dahil madami daw kuman. Senang juga di rumah saja. Bawa adikku main-main, tolong mamaku cuci kain. Kalau kamu dipilihkan, apa yang kau mau? Bermain saja atau mau masuk ke sekolah? Sekolah, Kenapa? supaya cepat pandai. Dahil walang dokumento magpapatunay sa kanilang nasyonalidad, hindi sila makabalik ng legal sa Pilipinas. Hindi rin sila maaaring makatanggap ng serbisyong mula sa gobyerno ng Malaysia sa bayan nilang sinilangan at itinuturing nilang tahanan. Apa yang bagus, Cantik, di Filipina kah atau di sini? Di Filipina, karena ada sekolah Filipina. Pandai lagi aku menulis, pandai aku ditipu saat aku orang taruh aku membeli. Bagi aku RM1 kah, kadang 50 sen kah. Itu saja. Karena aku tidak pandai mengira duit. Saat aku mau jadi cikgu supaya pandai, saya juga bisa pandai semuanya, belajar. Matagal na nga pinaaral ko yung anak ko, pero hindi kami tinatanggap. Pag may passport, siguro masakit din. Pero ano magagawa natin? Tayong mahirap. Hindi tayo, wala tayong magagawa. Magtiis na lang. Kahit masakit. Dahil dito na lumaki yung anak ko, lahat dito na pinanganak. Gusto ko nga kung magiging yung maestra yung anak ko, gugustuhin ko sana. Pero paano, mahirap lang kami at saka walang kabuhayan mabuti. Ni minsan, hindi nakatuntong ng paaralan sina Norsaleha at Arnie. Hindi marunong bumasa at sumulat. Ani mo'y isang sumpang naghihintay din sa sanggol na nasa sinapupunan ng kanilang ina. Ilang buwan na ho yan? Mag-8 na. Hindi na matagal, mga anak na siguro ako. Yan ho ba ay, sa tingin niyo magkakaroon ng dokumento yung kapito? Ewan ko, hindi ko alam. Pag mag-clinic ako. Saan ho ba kayo manganganak? Dito lang, sa bahay. Hindi ako pumunta sa ospital. Sa bahay lang ako manganak. Lahat yung mga anak ko, sa bahay lang. Bakit po sa bahay lang? Mahirap. Wala tayong pera. Titisin na lang. Pag walang dokumento, hindi pwede sa ospital? Hindi. Kaya sa bahay na lang. Kung kahit na isang kahig, isang pang pagkain natin. Basta masaya lang ako dito. Kahit na gusto natin mataas, kung mababa, wala tayong magagawa. Kung tutuusin, may takas nga nila ang kanilang pamilya mula sa kaguluhan at sobrang kahirapan sa Mindanao. Pero natakasan man ang nakaraan, nagbunga lang din ito ng mas malalim na sugat.
Nang aming balikan sina Ertun, naubos na raw nila ang isda at kanin pang tanghalian. Panghapunan naman ang kanilang pinoproblema ngayon. Kaday. Kaday. Palengke. Ano pong gagawin niyo doon? Liray. Meliray. Ipasala meliray. Ang 50 ringgit o humigit kumulang 700 piso na kinita mula sa pinagbentahan ng mga naipong lata ang pinambili nila ng makakain sa araw na yun. Mga kamera. Oo. Nayakap na maitimang kaanampa, makakakan ka. Ay pangarap ni bang ahaya ka. Magginang. Ay trabaho kabayan ni, hinang kabayan ni. Hinang. Aginang ay. Sampa. Panggil kayo. Kabulahan ko nabuwas ko. Buwas panggil kayo. Ay, natuod ma ito na maglat na ma ito. Naahap ma ito bumahayalaat. Kangalang tadaw ni sinuning masangot eh. Namisat pagkalik. Ihambi nugi ah. Namuha, huwag pati mo gani ha. Anak ko. Bukod sa kanyang 1 taong gulang na anak, nasa pangangalaga rin ni Salima ang kanyang 5 buwang apo. Nasa araw na yon, dahil sa kawalan ng gatas, saging ang ipinapakain ng bata pa nitong ina. Ni minsan, hindi nasilayan ng doktor ang kanyang mga anak at apo. Naangamot tabang nakalaya ng ispita. Sabi nun, amuli. Ang kanbal ka magpagamata palaman niya isip eh. Laman ni Ice. Magginang ka. Pinangko. 2 taon pa. Bangayon niya, sino niya ibili niya ka na. Kinakan. Balkang school. Mbal. Ay, Mbal. Mbal tao. Kabilayan ko sa andang namang iarap ko anak kong bahay. Barang siga yung balmamaya eh. Nambalat tao rin. At tao saga. Baluat tao anulat. Alam baluat tao saga. Para baluat tao ang school. Baluat tao anulat. Balang school pala. ay kambalang ka ng school ka na. Mbal tao ano yun? Ay pangarap mo eh. Alat kontrak. Daghan. Habang kumakain ng pamilya, wala si Ertun para sumabay. Marahil nabusog na sa manggang ipinahagi pa sa kapatid. Ano yan? Ha? Utang?
inutang na tinapay muling ibinigay sa pamilya para pagsaluhan. Nahap luma eh. Kati sa ibang ganiya luma. Nagtulog pa rin yata. Amili ka TV ang kambala tao masa. Nabang yan niya TV binasa. Maluk matana inan. Mabombo. Nangay po na tuloy mabombo. Nagsidating mainaan. Habang magkakasamang natutulog na mahimbing ang pamilya ng mga badyaw laot. Ilang pamilya naman ang nagkahiwalay sa kabilang dako. Nahuli po ako sa Sabah. Paglabas namin sa cyber, ito yung kaibigan ko. Bigla yung 2 tao lumapit sa amin. Sabi niya daw, pulis daw. Hinawakan ako kagad sa damit. Sabi niya, ilabas to yung mga passport. Sabi ko, wala. Gano'ng katagal ka na? 4 months. Mahirap yung pagkain nila doon. Kunti lang. Minsan kung magkamali ng kunti, bubugin nila. Mga isang araw, minsan hanggang hapon din, bubugin nila. Nung nalaman mo mag-deport ka, anong naramdaman mo? Masaya na rin ako. Nakalis din ako sa kulungan. Ito po yung tuluyan namin para magtulog at dito yung magsambayang. Ito po yung dinaliguan namin, maglaba. Dito po yung tulugan namin, mga kaibigan ko at ako. Matulungin na bata si Brian kahit hindi mo sabihan mag-ano. Tapos yun, kung napapansin namin si Brian na malungkot siya, so kinakausap yan siya ng house parent. Si Erwin yung house parent namin dito. So nakaka-express siya sa house parent, sa social worker, bakit matagal pa yung pamilya niya. At pinapaintindi namin sa kanya, ano yung reason, bakit hindi pa nakapunta dito yung father niya, mag-pet sa kanya. Kasi every now and then, ma'am, bakit matagal yung papa ko? Bakit matagal yung mama ko? So kami, ako rin as center head, kinakausap ko rin siya. Kina-counseling namin siya. Ito, mahirap. Namimiss ko na po yung pamilya ko. Masakit din. Kasi matagal hindi ko na nakita sila. Kung magkalaya rin ako, magtulong din ako sa mga pamilya ko. Walang mauuwian si Brian dito sa Pilipinas. Nasa Sabah, Malaysia na kasi ang kanyang buong pamilya. Kaya ayon sa DSWD, wala rin silang magawa, kundi ibalik din si Brian sa Sabah. Saan ka pinanganak, Brian? Doon sa Sabah po. Hanggang grade 6 lang po natapos ko. Kasi nilungan ko po yung tatay ko. Nagsama rin ako magtrabaho sa kanya. Kung fieldo na, ibigay ko sa kanila yung fieldo ko po para makaipon. Anong trabaho mo sa Sabah? Interaction po. Kung may deportes, dito kami nagabantay, mga hugas nila, mga plato nila.
passport? Alam nila? Ang requirements ng passport, kailangan meron kayong birth certificate. Simula pa dekada 90, hindi na bago ang dagsa ng deportation ng mga Pilipinong halaw mula Sabah patungong Zamboanga City. Katunayan, kada buwan, humigit kumulang 500 deportees ang tinatanggap ng center na ito sa Zamboanga, kabilang ang mga bata. Marami talagang nade-deport from Sabah, Malaysia. Yung arrival ng deportees is thrice a week, thrice a month. Tapos, ito kasing center namin, processing center for displaced person. Kami yung nagka-cater sa mga needs ng mga deportees from Sabah, Malaysia. Maraming center ang DSWD, pero itong processing center for displaced person, kami yung nagre-respond sa mga needs ng mga deportees, be it food, shelter, transportation assistance, or other immediate assistance. Ito yung report on the deportees from 1995 to 2012. Tapos ito yung grand total niya is 83,650,557.78. Ito yung status of PCDP client. Kagabi dumating sa amin is 137. Ito yung 44, ito yung old, yung remaining deportees from previous arrival na nandito pa, hindi pa nakauwi kasi hinihintay pa yung schedule for Cagayan de Tawi-Tawi. Ito sila. Ito bata sa 44, meron kaming dalawa. Tapos, yung mga pagunggaw yan, is din pagamutin. Pag may nakita kang ibang deportees, anong nararamdaman mo? Ito rin, bungkot din. Miss ko na rin. Tatay ko po. Habang sa Sabah, naroon ang kanyang inang nangungulila sa kanya. Simpuan lang yung titing. Wala rin ako dito yun. Panahon na yun. Kung tama lang din yung magulang sundin. Pag hindi na maulit, mahuli. Ganun na. Hindi naman din siya lakpat zero yun eh. Kataon lang yun siya na sambahan dyan sa inanam. Noong panahong mahuli si Brian, wala silang dokumentong maiharap sa mga kinauukulan. Ngayon, magandang balita raw na nabigyan na sila ng refugee card. Jenis dokumen kad pandaftaran. Ano daw po ibig sabihin ng? Yung issue ng gobyerno dito sa Sabah. Binibigay po kanina yung mga ganyan. Sa mga Filipino yung ano noon dito. Pumasok dito 1984 hanggang 1984 yata yung nag-alala. Pero hanggang ngayon, hindi pa nila masundo si Brian sa Zamboanga dahil sa kawalan pa ng perang pamasahe. Yun nga, pero ang hinintay namin, yun ko lang buwan na yun parang may siya doon mo yun. Isa lang talaga kahit masakit. Ito yung magawa. Anak ko. Hindi pwede lang nasa piling ko sila lahat. Sabah. Ito ka, anak. Dada. Bapak kung nabili ma'am po ba ya? 11 taong gulang lamang si Junhan, batang halaw. Ito ang araw na kinatatakutan niyang mangyari at kasama nga ang kanyang ina at 8 kapatid na deport pabalik ng Pilipinas si Junhan. Kahit pinanganak ka doon, kung hindi Malaysian citizen ang parents mo, hindi ka talaga makaregister as Malaysian citizen. So itong mga stateless child tawag natin kasi walang birth certificate. Wala talaga yan silang birth certificate. Implication na, parang wala silang nationality. Yung isa sa mga right ng mga bata ay magkaroon ng name and nationality. Di imbos kay pero ma. Pastor ka tangkap to kami di bawa pigi. Di bukit garam. Mau kan tangkap juga. Vincent Ismail? Hindi, natatakutan kami pumunta dito kasi wala kaming anong pera, wala kaming mga
mga ari-arian. Ayun po na. Sumama na kaming lahat. Sabay-sabay na. Kahirap at ginhawag, sabay-sabay na kami. 2 buwan ang binuno ng kanilang pamilya sa kulungan bago ipatapon pabalik ng Pilipinas. Nakatakas ang kanilang ama at naiwan sa Sabah. Kimal Alpa. Hindi ko alam. Kung sumama ako sa mga parents. Bata pa kayo? Bata pa ako noon. Doon ako mag-asawa at mga anak, pinanganak doon na lahat. Ang asawa ko, hindi naman niya alam kung anong trabaho niya dito. Kasi marami kaming anak ko doon, magtrabaho ang lahat ng mga anak ko. Sa estate. Kasi ang mga bata pa pwedeng magtrabaho doon. Ada kan jam orang bato-bato, ada biji jatuh kayak pungut. Kalau lepas duit aku bagi saja bapak aku. Aku kan kerja aku bagi dia untuk beli makanan. Ako lang atasin ka pala pag abot niyo matapataas. Amin ka palangaran niyo. Libreng pamasahe pabalik sa kanilang mga probinsya at maging baong pagkain, kabilang sa mga benepisyong nakukuha ng mga deportees mula sa Sabah. Sometimes parang inis kami sa kanila kasi parang in spite na yun binigay namin services sa kanila, in spite na binigay namin ng orientation sa kanila, itong dapat nyong gawin, in spite na counseling na ibigay namin, yun pa rin ang ginagawa nila. Sometimes na ano ba itong kliyente na to? Bakit ginawa nag-backdoor na naman uli? Na sana nakinig sa advice namin. Kapandai tulis, kapandai membaca. Kawan ku paling lain pun tak pandai baca juga. Yung mga bata, thumb mark lang. Kaya thumb mark na lang. Kau tidak cembur kah yang budak-budak sekolah? Nggak tahu. Kenapa? Takut apa? Kau tahu tak kena tangkap polis? Nanti kau besar, kau tidak mau apa-apa? Mau juga. Apa? Kalau cuma kerja lah apa-apa lah. Balik juga. Misalnya dapat masiku kerja. Mau kerja? Aku bantu saja bapakku. Bantu bapakku kerja. Aku main cari juga tidak hasilnya. Patuloy ang pagtakbo, di man naglalaro, mga tagu-taguan, para bang walang hanggan, nagpaalam na sa nakaraan, di mahanap ang kasalukuyan, di alam ang patutunguhan, palutang-lutang. Kung pwede nga, sana nga ganun lang. Pero hindi namin alam kung ano ang hanap buhay namin dito. Berpikir tepat nilai aku berpisah apa lagi? Ya, jual lah. Noong gabing yun, umuwi ng hulo-sulo ang pamilya ni Jinhan. Yun ang unang pagkakataong makakarating silang magkakapatid sa pinanggalingan ng kanilang mga magulang. Inilayo man sa kanyang bayang Sinilangan, Sabah pa rin ang itinuturing nilang tahanan.
Jadi sebetulnya pertama saya membuka sekolah ini memang saya merasa terpanggil karena prihatin terhadap nasib anak-anak Indonesia yang berada di Sabah ini, khususnya di wilayah perkebunan. Di tahun 2000 setelah saya survei, saya melihat di tahun 2000 begitu banyak anak-anak Indonesia yang terlantar dalam perkebunan tanpa pendidikan. Resmi, kita terdaftar secara resmi, anak-anak setelah dari sekolah kita kembali ke Indonesia boleh melanjutkan ke university. Jadi sebetulnya saya menerima anak-anak Filipina bukan karena saya lihat dia Filipinanya, bukan saya lihat dia Indonesianya, bukan melihat agamanya, bukan melihat sukunya. Tetapi karena saya melihat bahwa dia adalah anak manusia yang mempunyai hak asasi manusia, mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Ako po si Teacher Haja Samara Tanton Tinggalong. 28 years old po. 1 year plus na po ako natuturo dito sa Indonesian School. Sa kauna-unahang pagkakataon po, ako lang po yung nag-iisang Filipino teacher po out of 40 plus po kaming teachers dito sa Sabah, Malaysia. Tayo nga po nakapagtapos nga, ang hirap po maghanap ng trabaho. O ba't pa kaya sila na ni pangalan po hindi alam, ni pagsulat po hindi alam. Talagang kawawa po talagang tao ng pinag-aralan. Very good. So nakikita po ninyo, sa bilang pa lang po, mas marami po mga batang Pilipino kaysa Indonesia. Ito po naman yung mga batang Indonesia. Wala po akong material na gamit na magagamit ko po sa pagtuturo. Actually po, ang ginagawa ko lamang po kung ano lang po yung natatanda at kung naalala, yun lang po yung tinuturo ko sa mga bata. Kasi po, ginagamit namin dito is curriculum po ng Indonesian. Lahat po na nandito, grade 1 po. So yung kung nasa kabila, ito. Bakit ma'am grade 1 sila? Kasi nga po ngayon pa lang po tayo magkakaroon ng Filipino school. Sana man po, pansinin po nila. Kawawa naman po yung mga bata. At saka nakakahiya po. Kung ang ibang country po, tinutulungan tayo, bakit po yung sarili nating country, hindi po tayo tutulungan? Hindi po ba nakakahiya? Pero tulad ng maraming Pilipino sa Sabah, isa ring halaw si Teacher Samara. Dahil po sa hirap ng buhay natin doon, nagbaka sakali po kami na pumunta rito. Tayo nga naman, habol po natin is magandang kinabukasan para sa mga anak natin. Pumasok po kami rito, sumama po sa kanya. Mahal
ka ikot tayo. Hindi, garam nga ba? Yung anak niyo po, wala rin dokumento. Wala rin po. Kasi nga po, dito pinanganak, pero hindi po pwedeng kunan natin birth certificate dito. Kasi po hindi po siya citizen. Napakalungkot po. Sinasabi ko sa sarili ko, kung mananatiling ganito na po, walang education ang bata, malamang ng anak ko magiging ganun din. Magiging tuluyan po siyang maging mangmang. Sa ngayon po, maybe hindi na po, kasi noon po, hindi po talaga nakakapag-aral mga bata. Ngayon po, magkakaroon na po tayo ng eskwelahan ng Pilipino. Kasama po siya, kaya po mayroon siyang sakinan doon po sa harap ko. Hindi ba kayo ma'am nahihirapan? Talaga pong mahirap pagsabayin ng trabaho at saka yung pag-babysitter, pero wala po tayo. So talagang gusto ko natin makatulong. Kapalit ng pagsasakripisyo ni Teacher Samera sa Saba, iniwan niya sa Pilipinas ang kanyang 3 gulang na panganay na anak. Since po, nung pumunta kami rito, hindi ko pa po nakita ang anak ko. Ni picture nga po, hindi eh. Lumalaki na po siya. Sila pong magkapatid, hindi pa po nakikita. Kapag nakakita po ako ng mga bata na kaedad po niya, naiiyak po ako. Ilang birthday niya pong lumipas, pero hindi pa ako nag-attend sa kanya. Bilang isang nanay, masakit din po. Napakasakit ang mapawala sa anak mo. Nag-serve ka sa mga bata, ibang bata. Yung anak mo nga, hindi mo magawa ma-serve. Masakit po. Pero sa kabila ng pangungulila sa anak, kinabukasan naman ng mga batang Pilipino ang nabigyan niya ng liwanag. Kalau ada sekolah Filipin, aku senang menulis dan membaca. Saya jadi polis. Biarpun aku besar, aku tidak malu sekolah karena aku mau jadi cikgu. Saya masa depanku senang. Adikku kah, murid-muridku kah, semuanya. Nakaaral na yung anak ko kahit hindi na mataas, kahit na mababa. Basta marunong lang magsulat yung anak ko, magbasa. Yun lang ang pangarap ko sa mga anak ko. Sa labas naman ng plantasyon, ilang volunteers din ang nagsadya kina Erdun para turuan silang magsulat at magbasa. Even with the big number of children here, it's still maybe less than half of the total numbers. There are no exact figures on this. We will do what we can to help to provide education for Philippine children. The statelessness issue must be solved. Education alone will not solve it. We hope that between the Philippine government and the Malaysian government there will be an understanding so that things can move smoothly and in the interest of all the children here.
Bakit mo kayo napadpad dito ng Zamboanga? Dahilan po sa yung gusto ko pong kunin ng anak ko na deport galing Sabah. Kasi yung hindi po tayo mapakali dahil yung iniisip natin kung anong kalagayan niya rito. Na kung paano na siya, hindi rin kami sanay na iwalay sa amin, nandyan lang po palagi. Paso na rin ang visa ni Tatay Mario. Kaya para makalabas ng Sabah, backdoor ang dinaanan niya. 7 buwan ang hinintay ni Tatay Mario para sa pagkakataong ito. Doon sa pinanganak, hindi nila binigyan ng pagkakataon ko, kaya bigyan nila ng magandang kasulatan, di ba? Natuwa po dahil may ibabalik ko naman kasama. Ganun na nga po, babalik din po kami doon dahil sa paghanap buhay. Kasi andun lahat sila eh. Mga anak ko andun lahat. Mahirap mapabilang sa mundong wala kang puwang. Mas masakit ang di kilalanin ng bayan mong sinilangan. Ang pagtingin sa kanila ay hindi dapat nasusukat sa kung anong kanilang lahi o kulay. Dahil pagdating sa karapatan, tayo ay pantay-pantay. Hindi nila kailanman naging kasalanan ang ipanganak ng walang dokumento. Marahil, madilim na ang nakaraang kanilang pinanggalingan at nangangaparan sila sa kanilang kasalukuyan. Ipagkakait pa ba sa kanila ang kanilang maliwanag na kinabukasan?